Purihin po natin ang Panginoon. Ah, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran dahil lagi napaka-generous po niya sa ating mga buhay. Ang ipapatato ko lang po ay yung kabutihan niya na patuloy niyang yung ako po ang susi. God is continuously active in my life. Kasi sabi ko nga po, from nothing to something. Kaya nung naaalala ko nga po na nag-aaral ako ng college, hindi pa man lang ako graduate, nagtuturo na, nagsasan life, nagtitinda sa mga kaklase, nagagawa ng assignment ng mga kaklase. Kumbaga, sabi ko nga po, Lord, 4 years, kumbaga hindi mo ko iniwan. Up until now, sa pagko-call center, pag ngayon nagtuturo na ako sa DepEd, lagi pa din na doon yung pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa akin. Lalo higit sa aking mga nakakasama sa trabaho. Kasi ako nga po ay parang ako ambivert, nasa pagitan ng extrovert at introvert. Medyo mapili po talaga ako sa kasama. Kaya lagi kasing pinapaalala sa akin ng mami ko na lagi mong iisipin kung ano yung magiging consequences ng action mo. Kaya po siguro, up until now, hindi po ako ready na tawagin ako. Up until now, thank you Lord na pinag-iingatan niya ako sa buhay ng bawat isa. At ito nga pong pag-abroad ko, lang siya, parang, sabi ko kasi, Lord, sabi ko 5 years lang. Kasi syempre 25 years old na ako. Ang mga mami ko naman, daddy ko, alam naman natin na kumbaga hindi naman ganun ka-stable ang job. Eh syempre may pangarap din naman po ako sa aking sarili. And sabi ko, Lord, samahan mo ako sa bagay na ito. Panibagong journey na naman. Kasi nung naaalala ko na nag-apply ako sa DepEd, ura-urada na nakapasa ako. Nag-resign agad ako sa trabaho. At banggaling ng Lord kasi sa lahat ng trabaho ko na pinag-a-applyan, napakabilis. Nag-apply ako sa call center, 1-day process, pinapirma na agad ako ng kontrata. Nag-apply ako sa DepEd, 1 buwan lang. July 13, 2023, hiring process, August 29, nag-chat si Pastor sa GC na sa limbon-limbon ako. Pero may binigay ang Lord na mas magandang paaralan sa buhay ng bawat isa sa akin. Sasabihin nga po ng iba, ganyan talaga pagka marunong, pagka gustong umalis sa trabaho, nakakahanap agad. Pero hindi po ganun kadali. Talagang naiiyak, hindi kasi ako ma-open po sa mami at daddy ko. Naiiyak ko lang lagi lahat sa Panginoon na, Lord, ganito, na isusulat ko sa isang papel. May mga dates. Kaya nung narinig kong patotoo si Brother Peter, anak ni Pastor sa niya, kumbaga namangha ako. Sabi ko, hindi naman nag-uusap. Kumbaga, kung hindi naman po gaya ng pananampalataya, kumbaga, sabi ko, ginagawa din pala niya yun. Sabi ko, kaya basta may mga date, tinatandaan ko din po kasi yung po ni Pastor Pete na every year, dapat may project ka. So, whatever it is, small or big, kailangan may project ako. Yun lagi iniisip ko. At higit sa lahat, ito nga po, thank you Lord kasi smooth po yung process sa pag-a-apply ko sa abroad. Talagang very smooth. Thank you Lord po talaga. At actually, may pinanghawakan akong salita nung sabi ko, Lord, itutuloy ko po ba? Kasi syempre, kailangan kong magkaroon ng courageous heart kasi hindi basta-bastang umalis sa trabaho, lalo't may loan ako. So, kaya talagang pinag-isipan ko ng mabuti. So, nakikipag-ugnayan ako kay Lord. Sabi ko, Lord,
tutuloy ko po ba? And then, since lagi po ako umaten ng Angono, Morong, and sumakit yung tasyan ko. Pagpunta ko sa CR ng Angono, pagbalik ko, nagsasalita na si Pastora Iling. Sabi niya, walang atrasan. So, nadun ako dun sabi ko, yun lagi, basta po, pagka ako'y may ginagawang project, lagi akong matalas sa mga lalaki at babaeng lingkod na nagsasalita. Kasi, yun po yung nagiging ano ko po tungtungan po ba. At pangalawa po, nung hindi ako naka-attend ng Morong kasi nga po, ang dami kong ginagawa sa school. Sobra po, ang dami. And, ang nakuha ko namang isang salita kay Pastora Sonia ay Jesus is strange blessing. And alam naman po natin, sabi ko, ano kayang strange blessing? Ibig sabihin, di ba po ng strange, kakaiba. And naiyak ako kasi yung mga patotoo niya na dati hinahamak. Kasi kaya ako naiyak din kay Sarah. Kasi totoo naman, bundok, marami ako naririnig na yung bang anak ni Sandy, yung iba hindi makapaniwala na anak ako ni Sandy kasi nga po, magkakaanak ba si Sandy ng ganyan? Lalo nung, kumbaga hindi makapaniwala ang tao na sabi, saan kaya nagmana si JL? Kasi hindi naman nakakapasa ang mami niya. Kumbaga ang dami kong naririnig. Tapos ang daddy pa niya ganito. Kung hindi, siguro binigyan ako ng Lord ng kalakasan ng loob. Siguro, hirap na hirap pa din kami sa buhay. Yun po, yung strange blessing. Kaya naiyak talaga ako nung nagpapatuto si Pastora Sonia. Na-share ko talaga sa Facebook kasi sabi ko, ito yung papanoorin ko lagi, na-save ko pa sa Google Drive. Tapos, salita din naman po ni Pastor na it is possible. In the right time, in the right place, and in the right people. Ang sarap, sa totoo lang po, ang sarap na parang nangungusap ang Panginoon. Hindi man direkta na nagpapakita siya. Subalit, meron siyang ginagamit na kanyang sa mga lalaking lingkod na mga salita na talagang pinangahawakan ko. At sabi nga po, diba, yung tumiwala sa, ano po yun? Sa Panginoon. Basta yung mga matatatagpuan basta po, ako po kasi kapag may sinabi ang kanyang lalaking lingkod, talagang pinapaniwalaan ko 101%. At the same time, sabi ko, Lord, gagawin ko lahat ng magagawa ko. Gagawin ko lahat yung kaya kong gawin at ipagkakatiwala ko sa mga uncontrollable things. Kasi naniniwala ako, you can control the uncontrollable. Maraming salamat kasi sa totoo lang, ang hirap mag-apply po talaga sa abroad. Kailangan ng lakas ng loob, kailangan ng pera. Kasi hindi naman po pwedeng walang pera. Nung nag-a-apply ako, kailangan po kasi ng English test Ang English test nasa 23,000. Sabi ko, Lord, ay ilang test iyon? 8 test. English test. Bago makuha, 8 test. Ang isa, ganun, 23K. Sabi ko, Lord, sino makukuha ng ganitong pera? Ganito lang ang nakalaan na pera ko. Nanonood ako sa mga YouTube, tapos, kumbaga, nag-apply ako ng, nagsulat ako ng mga letter, kumbaga, financial assistance na gano'n. And thank you, Lord, kasi from 23,000 ako lang, ang bawat isa yata po ng 200. Kasi sabi ko, $1 lang ang kaya ko ilabas. Kaya talagang thank you, Lord, kumikilos siya sa buhay ng bawat isa. And every
gathering, talagang nag-aantay ako lagi ng magagandang salita. At ito nga po pala, patotoo ko na rin po, since di pa po ang daddy ko po ay matagal na iwalay sa Panginoon. So, since nung namatay si Lola Hubing, bumalik na po siya. And dumating po sa amin na mag-prayer po araw-araw. Gabi-gabi po. Na po, pang 7 days na po namin kasi nag-start po kami ng Lunes. So, nung Lunes po, nag-prayer po kami since pare-paresan po kami hindi mga marunong kumanta. Ang ginagawa po namin, nagsesearch po kami sa YouTube na dito pa laptop. Tapos, siyempre po may lyrics po, Tapos may kumakanta din po. Sinasabayan po namin. Isang praising, po muna, Psalm 91, praising, tapos po mga 2 o 3 worship. And then ako po yung magli-lead kasi nga po wala pong mag-leadan. Tapos ganun po pala. Siyempre po parang nakungusap po talaga, iyak po kami ng iyak, lahat. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako. Kasi nagiging masagutin ako sa daddy ko. Kasi di ba po, ang isang magulang, kapag ang anak naliliko ng landas, pinapagalitan. So sabi ko naman sa daddy ko, Daddy, hindi naman kita sinasaway. Kasi ang mami ko sumuko na magsabi. Hindi na sinasaway kahit 3:00 umuwi. Parang invisible. Si Anika din, hindi din sinasaway, hindi pinagsasabihan. Sabi ng mami ko, JL, bang tiyaga mo sa daddy mo, na magsabi pa din kahit kayo nagkakatalo na. Sabi ko, Mami, ganyan kasi kapag mahal mo. Di ba, tingnan mo, what if, baligtad kami ng daddy. Siyempre, bilang magulang, magagalit kayo. So, ganun din yung anak. Kasi gusto namin, siyempre, mga binatat dalaga na po kami, si Anika. Siyempre, nakakaya naman po sa tao. Ayan Kaya sabi ko po sa daddy ko, to the point na umiiyak na ako sa daddy ko, Daddy, magbago ka na. Ang sarap kasi na maglingkod ng magkakasama. At ito pa nga po, kaya gusto ko din po mag-abroad. Lord, 5 years lang. Gusto kong, yung bahay naman na po yan sa mami, daddy ko, gusto kong magkaroon ng sariling akin. Siyempre, gusto ko din po magkaroon ng sasakyan para pag-a-attend ng angono. Sino po makikisabay? Kaya kahit po, kaya yun lang, naisusulat ko lang, and naalala ko din yung sabi ni Pastor, you can order your order in advance. And then, nung mga naisusulat ko, mga journal ko, mga dates, specific dates, year ganito, dapat may ganito na ako, year ganito, may nabili na akong ganito, sa kalapit na ganito, address na ganito, gantong lupa, ganito. Very specific, kagaya mga ni Pastor Hannah. Kumbaga, hindi ko talaga nakakalimutan yung mga ganyong bagay. When it comes sa mga ganyong salita, iniipon ko siya, at kapag ako ay pinanghihinaan ng loob, parang kinakausap kong sarili ko, yung parang nagiging loko-loko ako minsan. Hindi, ba't ba naman sila, kinaya nila? Hindi, ganito, mas mahirap pa nga yung pinagdaanan nila sa akin. Tinayuan nila, tatayuan ko din. Kumbaga, yung ganyong mga bagay. At ito nga pong pag-aaral ko ng sasakyan, pagdadrive. Sa totoo lang po talaga, nakakakaba siya. Lalo po pagka may nakakasama, may nakakasalubong na malalaking truck. Pero sabi ko po, since syempre ako po may kapit ng automatic po yan, ako po may kapit ng manibela, yung pindutan sa paa, na doon lang yung kalapit ko. Nung mga unang araw, syempre hindi niya iniingatan pa niya, pero nung pang 3 days ko na, pang 4 days ko na, pinapabayanan niya ako. Sa totoo lang, sabi ko nung ako'y nag-drive, sabi ko, Lord, ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng sasakyan. Although wala pa, pero parang ramdam ko, magkakaroon na. Pero sabi ko, Lord, ang sarap sa pakiramdam. At ito nga lang po pala, may patato ko lang din po sa mga kabataan. At kahit sa maging tapat po tayo sa bawat binhi na ating iniasik. Kasi alam niyo naman po na ang akin na lang pong natitira medyo maliit. Subalit hindi po ako pinagkukulang ng Lord. Mapatotoo ko lang po na, di ba nga po, nagagawa po ako ng thesis. MA thesis, master thesis, college thesis. So, siguro po,
Kaya din po ako nakagraduate noon nung namumblema po ako sa pang-masters ko. Pang-graduation. Ang galing ng Lord kasi may nagbayad sa akin na client na 22,000 cash. Kasi ang singil ko po sa isang MA thesis is 30K. So, ganun. Siguro po, ngayon, mga nakaka-almost kita 190,000. So, MA, kasi nga po, 3 client ko sa Cavite. May client pa ako. Basta, ang Lord, ang galing magpuno. Ang galing niyang kumilos. Nakakatulong na ako at the same time. Pero yun po, pinagtatapat ko po yun kasi siguro po magugol si ate ko rin pagka, kunyari, may listahan po ako na ibigay na ba kay Lord? Nagbigay ang client kong ganito. Di ba may note po sa cellphone? Naibigay na ba ito kay Lord? Ganito 10%. Minsan ang mami ko, pinagbibigay ko, mami ko nga magbigay nito, ilagay niyo sa sobre niyo. Kaya siguro, sasabihin ng mami, kasi sabi ko, Lord, ako na lang lagi ang pinagpapala mo. Why not yung mga extra ko, ibigay ko sa kanila, sila mag-seed. Baka pagpalain din sila. Nung ginawa ko po yun, sunod-sunod naman po ang kita ng daddy ko. Sabi ko, JL, totoo nga, sabi ng mami ko. Totoo nga na ano. Sabi ko, sa pinapadaloy ng Panginoon, sabi ko. Gusto ko kasi mapagpala din sila. And maging sa pagtitinda, since 500 a day nga po akong kita ko, Dayano ko po siya. May, ano po ako, may wallet po ako na para sa seed sa tinda. May wallet po ako sa barya. May wallet po ako ng ATM ko. May wallet po ako na puro barya. Kumbaga, 50 a day na itatabi kong kita. Tapos naisisid ko naman po yun sa lahat sa Morong at saka sa Angono. Kumbaga, sabi ko kasi, Lord, ang katwiran ko po kasi, kahit po nung kami pinagasik po ng 150K, ang kasama naman po doon ng tithes. Ang katwiran ko, Lord, di ko naman po mararanasan itong mga bagay na ito. What is 10% na 90% sa amin? Kasi kung babalikan ko, sabi ko, naku, bakit ko nung nag-aaral ng college? Bampayat ko, bangitim ng mukha ko. Pero sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi you continuously beautify our lives. Kumbaga, siya talaga yung nagpapaganda ng buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hindi ko naman po iniisip na ang bilis Talagang God is continuously active. Order your order in advance. Patuloy lang na maglingkod sa Panginoon. At yung peace, yung financial blessing, kapag pinagkatiwala mo lahat, financial mo, peace mo, lahat-lahat sa Panginoon, hindi ka masisiro. At higit sa lahat, lagi kang magandang ngiti ng mukha mo. At maraming salamat. I'm continuously expecting to Jesus sa mga dakila pang pagpapala. Kasabay nito, sabi ko, syempre po, ang sahod po sa abroad is 350K. Sabi ko, Lord, turuan mo ako lagi na ibigay ang para sa iyo, para patuloy yung pagpapala. Dahil lagi kong iniisip, wala ka JL niyan kung hindi dahil kay Lord. Kaya wag maging sakim, wag maging magnanakaw. Kahit sa maliit na bagay, kahit sa pagtitinda taos ko, nakokonsensya kasi ako. Ewan ko ba, kung ako lang yung nakakaramdam ng ganyan. Kahit kasi sa maliit na bagay, basta lahat-lahat, pinagkakatiwala ako sa Lord. At never naman niya akong pinagkulang or na malimos ng tinapay. Kaya sa kanya ko lang po lahat na ibabalik ng kaburian, kalalwalatian at pagsama. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. Tayong lahat ay tumayo.